Sa isang liblib na baryo sa paanan ng luntiang bundok ay naninirahan ang isang matandang albularyo na kilala sa pangalang Kaisko. Tahimik ang kanyang buhay at simple ang kanyang tahanan na yari sa kawayan at nipa. Ang kanyang kubo ay napapalibutan ng makakapal na halaman at mga punong kahoy na matagal nang nakatanim sa lupa ng baryo. Sa paligid ng kanyang tahanan ay makikita ang mga halamang gamot na maingat niyang inaalagaan araw-araw. Ang mga ito ang ginagamit niya sa paggagamot sa mga taong lumalapit sa kanya upang humingi ng tulong sa kanilang karamdaman. Si Kaisko ay matagal nang kinikilala sa baryo bilang isang mahusay na manggagamot. Maraming tao ang nagsasabing ang kanyang kaalaman ay hindi lamang galing sa mga lumang aklat, kundi galing din sa mga lihim na kaalaman na natutunan niya mula sa mga ninuno na nauna sa kanya. Bata pa lamang siya noon nang magsimula siyang matuto tungkol sa mga halamang gamot at sa mga lihim ng kalikasan. Ang kanyang lolo ang nagturo sa kanya ng mga paraan ng paggagamot at ng paggalang sa kapangyarihan ng kalikasan. Sa paglipas ng maraming taon ay naging tanyag si Kaisko sa mga karatig baryo. Maraming taong may sakit ang dumadayo sa kanyang kubo upang magpagamot. May mga may lagnat, may mga may sugat, may mga may karamdaman na hindi kayang gamutin ng mga karaniwang gamot. Sa bawat taong kanyang ginagamot ay ipinapakita niya ang kanyang tiyaga at malasakit. Hindi siya humihingi ng malaking bayad. Minsan ay gulay lamang ang ibinibigay sa kanya bilang kapalit ng kanyang tulong. Ngunit may isang lihim si Kaisko na hindi alam ng karamihan sa mga tao sa baryo. Isang lihim na matagal na niyang tinatago mula sa mga mata ng iba. Sa loob ng maraming taon ay may isang kakaibang ritual siyang ginagawa upang mapanatili ang lakas ng kanyang katawan kahit siya ay matanda na. Sa kabila ng kanyang edad ay matibay pa rin ang kanyang pangangatawan. Malakas pa rin ang kanyang mga kamay at malinaw pa rin ang kanyang paningin. Ang lihim na ito ay ang pag-inom niya ng dugo ng kobra. Sa likod ng kanyang kubo ay may isang maliit na kulungan na yari sa kahoy at kawayan. Doon niya inilalagay ang mga kobra na nahuhuli niya sa kagubatan. Hindi niya ito ginagawa para sa kasiyahan o para sa kayamanan. Ginagawa niya ito dahil sa isang matandang paniniwala na kanyang natutunan mula sa kanyang lolo. Ayon sa lumang kaalaman ng kanilang angkan, ang dugo ng kobra ay may kakaibang lakas na nagbibigay ng tibay sa katawan ng tao. Tuwing madaling araw bago sumikat ang araw ay gumigising si Kaisko. Tahimik siyang lumalabas ng kanyang kubo at naglalakad patungo sa maliit na kulungan sa likod ng bahay. Ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon ng damo at ang hangin ay malamig. Sa mga sandaling iyon ay walang nakakakita sa kanya. Binubuksan niya ang kulungan at maingat niyang hinahawakan ang kobra. Sanay na ang kanyang mga kamay sa paghawak sa mga ahas. Hindi siya kinakagat ng mga ito dahil alam niya ang tamang paraan ng paghawak at ang tamang oras ng paglapit. Sa maingat na paraan ay kumukuha siya ng kaunting dugo mula sa ahas. Pagkatapos ay iniinom niya ang dugo. Hindi ito ginagawa ni Kaisko ng basta-basta. Bago niya ito gawin ay nagdarasal muna siya sa kalikasan. Nagpapasalamat siya sa buhay ng hayop na kanyang ginagamit upang mapanatili ang kanyang lakas. Para sa kanya ay hindi ito simpleng gawain lamang. Isa itong sagradong ritual na bahagi ng kanyang buhay bilang albularyo. Matapos ang ritual ay ibinabalik niya ang ahas sa kulungan. Hindi niya ito pinapatay. Pinapangalagaan niya ang mga ito dahil naniniwala siya na ang bawat nilalang ay may halaga sa mundo. Sa paglipas ng panahon ay napansin ng mga tao sa baryo na tila hindi tumatanda si Kaisko. Kahit maraming taon na ang lumipas ay matatag pa rin ang kanyang katawan. Nakakapaglakad pa rin siya sa bundok at nakakakuha pa rin siya ng mga halamang gamot sa malalayong lugar. Ang ilan ay nagsasabing may taglay siyang agimat. Ang iba naman ay naniniwala na siya ay binasbasan ng kalikasan. Ngunit walang nakakaalam ng tunay na dahilan ng kanyang lakas. Hanggang sa dumating ang araw na may isang kabataang lalaki na nagngangalang Mateo ang nakakita sa lihim na ritual ni Kaisko. Si Mateo ay isang mausisang binata na mahilig maglakad sa kagubatan. Isang umaga habang naghahanap siya ng kahoy na panggatong ay napadaan siya sa likod ng kubo ng matandang albularyo. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang kakaibang ginagawa ni Kaisko. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihan. Hindi niya inaasahan na ang matandang manggagamot na iginagalang ng buong baryo ay umiinom ng dugo ng kobra. Tahimik siyang nanatili sa likod ng makapal na damuhan habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Kaisko. Sa kanyang isip ay nagsimulang umikot ang maraming tanong.
Ito ba ang dahilan kung bakit napakalakas pa rin ng matandang albularyo? Ito ba ang lihim ng kanyang mahabang buhay? At kung totoo man ito, ano ang mangyayari kung ang ibang tao ay matuto rin ng ganitong lihim? Sa sandaling iyon ay hindi pa alam ni Mateo na ang kanyang nakita ay magiging simula ng isang kwento na magbabago sa kanyang buhay at sa buong baryo. Tahimik siyang umalis sa lugar na iyon habang dala ang mabigat na lihim na kanyang nasaksihan. At sa kanyang puso ay nagsimulang sumibol ang isang mapanganib na kuryosidad. Ang araw ay unti-unting sumikat sa ibabaw ng bundok at ang liwanag nito ay dahan-dahang kumalat sa buong baryo. Tahimik na bumalik si Mateo sa kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy at nipa. Mabigat ang kanyang dibdib dahil sa lihim na kanyang nakita. Ang kanyang isip ay patuloy na umiikot sa tanong tungkol sa matandang albularyo. Umupo siya sa harap ng kanilang bahay at pinagmamasdan ang malawak na bukirin na kumikislap sa sinag ng araw. Ngunit kahit gaano kaganda ang umaga, ay hindi mawala sa kanyang isip ang nakita niya sa likod ng kubo ni Kaisko. Sa kanyang alaala ay malinaw pa rin ang bawat galaw ng matandang albularyo. Ang paghawak nito sa kobra, ang pagkuha nito ng dugo, at ang pag-inom nito na parang isang normal na gawain lamang. Nakaramdam si Mateo ng kakaibang takot, ngunit kasabay nito ay may bumabalot ding matinding kuryosidad sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may puwersang nagtutulak sa kanya na alamin ang katotohanan sa likod ng ritual na iyon. Lumipas ang ilang oras at nagsimulang magising ang baryo. Ang mga tao ay lumabas sa kanilang mga bahay upang magtrabaho sa bukid. Ang ilan ay pumunta sa ilog upang maglaba. Ang iba naman ay naghahanda ng pagkain para sa kanilang pamilya. Sa gitna ng abalang iyon ay dumaan si Kaisko sa daan ng baryo. Tulad ng dati ay may dala siyang maliit na supot na puno ng mga halamang gamot. Ang kanyang hakbang ay matatag at ang kanyang katawan ay tila hindi naapektuhan ng edad. Ang mga tao ay bumabati sa kanya ng may paggalang. Ang ilan ay lumalapit upang humingi ng payo tungkol sa kanilang kalusugan. Si Mateo ay tahimik lamang na nakatingin sa matandang albularyo. Sa kanyang isip ay bumabalik ang imahe ng lihim na ritual na kanyang nakita kaninang madaling araw. Sa unang pagkakataon ay nakita niya si Kaisko sa ibang paraan. Hindi lamang bilang isang manggagamot, kundi bilang isang tao na may tinatagong misteryo. Lumipas ang araw, ngunit hindi pa rin matahimik ang isip ni Mateo. Sa bawat sandali ay naiisip niya ang dugo ng kobra na iniinom ng matandang albularyo. Sa kanyang puso ay may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Totoo bang nagbibigay ng lakas ang dugo ng kobra? At kung totoo man ito, ano ang mangyayari kung siya mismo ay makatikim nito? Kinagabihan ay tahimik ang baryo. Ang buwan ay maliwanag sa kalangitan at ang malamig na hangin ay dumadaloy sa pagitan ng mga puno. Hindi makatulog si Mateo. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa kubo ni Kaisko. Sa huli ay tumayo siya mula sa kanyang higaan. Tahimik siyang lumabas ng bahay upang hindi magising ang kanyang pamilya. Naglakad siya patungo sa direksyon ng kubo ng matandang albularyo. Habang papalapit siya ay lalo niyang nararamdaman ang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ay parang may bigat, ngunit hindi siya tumigil. Nang makarating siya sa likod ng kubo ay nakita niya ang maliit na kulungan na gawa sa kawayan. Sa loob nito ay gumagalaw ang mga kobra sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan. Ang kanilang mga katawan ay kumikislap habang sila ay gumagapang sa loob ng kulungan. Napahinto si Mateo. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang tunay na takot. Alam niya na ang mga ahas na iyon ay napakadelikado. Ngunit kasabay ng takot ay may bumubulong sa kanyang isipan. Isang boses ng kuryosidad na nagsasabing baka ito ang susi sa kakaibang lakas ng matandang albularyo. Lumapit siya ng dahan-dahan sa kulungan. Pinagmasdan niya ang mga kobra na kumikilos sa loob. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim at ang kanilang mga dila ay lumalabas habang sila ay nagmamasid sa paligid. Napansin ni Mateo na ang kulungan ay may simpleng kandado lamang. Sa sandaling iyon ay nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Sa kanyang isip ay may isang mapanganib na ideya na unti-unting nabubuo. Isang ideya na maaaring magbago sa kanyang buhay. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa kandado ng kulungan. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang gagawin. Ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang takot.
Sa sandaling iyon ay hindi niya alam na ang hakbang na gagawin niya ay magdadala sa kanya sa isang landas na puno ng panganib at misteryo. Isang landas na hindi na niya maaaring balikan kapag siya ay tuluyang nakapasok. Ang malamig na hangin ng gabi ay patuloy na dumadaloy sa paligid ng kubo ni Kaisko. Tahimik ang buong baryo at tanging mga kuliglig lamang ang maririnig sa dilim ng kagubatan. Nakatayo si Mateo sa harap ng kulungan ng mga kobra at nakatitig sa simpleng kandado na humahawak sa pintuan nito. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Ramdam niya ang pawis sa kanyang mga palad kahit malamig ang gabi. Sa harap niya ay ang lihim na matagal nang tinatago ng matandang albularyo. Unti-unti niyang hinawakan ang kandado. Ang bakal ay malamig sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang takot na gumapang sa kanyang katawan. Ngunit ang kuryosidad sa kanyang isip ay patuloy na nagtutulak sa kanya. Dahan-dahan niyang inangat ang kawit ng kandado. Isang mahinang tunog ang lumabas mula rito. Napahinto si Mateo. Nagmasid siya sa paligid upang tiyakin na walang nakarinig. Ang kubo ni Kaisko ay tahimik at walang anumang galaw sa loob. Ang ilaw ng lampara ay matagal nang patay. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tuluyan niyang binuksan ang kandado. Ang pintuan ng kulungan ay bahagyang bumukas. Sa loob ay gumagalaw ang mga kobra na tila nakaramdam ng kakaibang presensya. Ang kanilang mga katawan ay gumagapang sa lupa habang ang kanilang mga ulo ay bahagyang nakataas. Ang kanilang mga mata ay tila nakatingin sa kanya. Naramdaman ni Mateo ang pagtaas ng balahibo sa kanyang mga braso. Alam niyang isang maling galaw lamang ay maaaring magdala ng kamatayan sa kanya. Ngunit sa kabila ng panganib ay nanatili siyang nakatayo. Naalala niya ang imahe ni Kaisko na umiinom ng dugo ng kobra tuwing madaling araw. Ang lakas ng matandang albularyo ay tila isang hiwaga na hindi niya kayang alisin sa kanyang isip. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Mateo na hindi na siya umatras. Lumapit siya ng kaunti sa bukas na kulungan. Isang kobra ang gumapang palapit sa harap ng pintuan. Ang ulo nito ay unti-unting umangat at ang leeg nito ay lumapad. Ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Napatigil si Mateo. Hindi niya inaasahan na ganoon kalapit ang isang makamandag na ahas. Ang kanyang paghinga ay mabagal at maingat. Alam niya na anumang biglang galaw ay maaaring magdulot ng pag-atake ng ahas. Ang kobra ay nanatiling nakataas ang ulo habang nakatingin sa kanya. Ang dila nito ay mabilis na lumalabas at pumapasok sa bibig nito habang sinasamyo ang hangin. Sa mga sandaling iyon ay tila nagtagpo ang dalawang nilalang na parehong nagmamasid sa isa't isa. Isang tao na puno ng kuryosidad at isang ahas na may likas na kapangyarihan ng kalikasan. Unti-unting iniabot ni Mateo ang isang mahabang patpat na nakita niya sa lupa. Ito ang ginamit niya upang bahagyang ilayo ang ulo ng kobra mula sa pintuan. Dahan-dahan niyang itinulak ang katawan ng ahas. Ang kobra ay gumalaw ngunit hindi ito umatake. Sa sandaling iyon ay lalo pang lumakas ang loob ni Mateo. Naalala niya kung paano hinahawakan ni Kaisko ang mga kobra ng walang takot. Parang sanay na sanay ang matandang albularyo sa mga ito. Sa kanyang isip ay nagsimulang mabuo ang ideya na baka kaya rin niya itong gawin. Lumapit siya ng kaunti. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umabot sa likod ng ulo ng kobra. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, ay hinawakan niya ang leeg ng ahas sa likod ng ulo nito. Biglang pumiglas ang kobra. Ngunit dahil sa mahigpit na hawak ni Mateo ay hindi ito nakagat. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kaba ngunit hindi niya binitiwan ang hawak. Ang katawan ng ahas ay pumilipit habang sinusubukan nitong makawala. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang kakaibang lakas na gumagalaw sa kanyang loob. Isang halo ng takot at pananabik. Hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Ngunit sa kanyang isip ay malinaw ang isang bagay. Kung nais niyang malaman ang lihim ng lakas ni Kaisko, ay kailangan niyang subukan ang ritual na kanyang nakita. Habang hawak niya ang ulo ng kobra, ay tumingin siya sa paligid upang maghanap ng anumang maaaring gamitin. May nakita siyang maliit na bote na nakatago sa gilid ng kulungan. Marahil ito ang ginagamit ni Kaisko tuwing kumukuha ito ng dugo mula sa mga ahas. Kinuha niya ang bote gamit ang nanginginig na kamay. Ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon ay nasa kanyang kamay na ang kapangyarihan na matagal nang tinatago ng matandang albularyo.
Isang lihim na maaaring magbigay ng lakas o magdala ng kapahamakan. At sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan ay nagsimula ang unang hakbang ni Mateo sa landas ng isang delikadong hiwaga. Ang gabi ay lalong lumalim at ang katahimikan ng baryo ay tila mas naging mabigat. Sa likod ng kubo ni Kaisko ay nakatayo si Mateo habang mahigpit niyang hawak ang leeg ng kobra. Ang katawan ng ahas ay patuloy na pumipilipit sa kanyang kamay habang sinusubukan nitong makawala. Ramdam ni Mateo ang lakas ng ahas na gumagalaw sa kanyang palad. Ang malamig at makinis nitong balat ay dumudulas sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito binitiwan. Alam niyang isang sandali lamang ng pagkakamali ay maaaring magdala ng kamatayan sa kanya. Sa kabilang kamay ay hawak niya ang maliit na bote na nakita niya sa gilid ng kulungan. Ang bote ay yari sa makapal na salamin at may maliit na bunganga na sapat upang makuha ang patak ng dugo mula sa ahas. Huminga ng malalim si Mateo. Sa kanyang isip ay bumabalik ang imahe ni Kaisko tuwing madaling araw. Ang matandang albularyo ay ginagawa ang ritual na iyon na tila isang normal na gawain lamang. Walang takot, walang pag-alinlangan. Ngunit para kay Mateo ay ito ang unang pagkakataon na haharap siya sa ganitong panganib. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit niyang maging matatag. Unti-unti niyang inilapit ang bote sa ulo ng kobra. Ang ahas ay patuloy na pumipiglas, ngunit dahil sa mahigpit niyang hawak sa likod ng ulo nito, ay hindi ito makakagat. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang bigat ng kanyang ginagawa. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang hakbang. Hindi niya alam kung ang dugo ng kobra ay tunay ngang nagbibigay ng lakas o isa lamang itong lumang paniniwala. Ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang pagdududa. Dahan-dahan niyang ginawa ang paraan na nakita niya kay Kaisko. Isang maliit na sugat ang kanyang ginawa sa katawan ng kobra. Isang patak ng dugo ang lumabas. Ang pulang likido ay dahan-dahang tumulo papunta sa maliit na bote. Tahimik na pinagmamasdan ni Mateo ang bawat patak. Ang dugo ng kobra ay makintab sa liwanag ng buwan. Sa loob ng ilang sandali ay may kaunting dugo nang naipon sa bote. Agad niyang pinisil ang sugat upang hindi na ito dumugo pa. Pagkatapos ay maingat niyang ibinalik ang kobra sa loob ng kulungan. Ang ahas ay mabilis na gumapang papalayo at nagtago sa sulok ng kulungan kasama ng iba pang mga kobra. Isinara ni Mateo ang pintuan ng kulungan at ibinalik ang kandado. Pagkatapos ay tumingin siya sa bote na hawak niya. Sa loob nito ay naroon ang madilim na pulang dugo. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang lihim na matagal nang itinatago ni Kaisko. Ang tanong ngayon ay kung magkakaroon ba siya ng lakas ng loob upang gawin ang susunod na hakbang. Tumayo siya sa ilalim ng liwanag ng buwan habang hawak ang bote. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang mukha, ngunit hindi nito napawi ang init ng kaba sa kanyang dibdib. Unti-unti niyang itinaas ang bote. Sandali siyang nag-atubili. Sa kanyang isip ay pumasok ang maraming posibilidad. Maaaring magbigay ito ng lakas. Maaaring wala itong epekto. O maaaring magdala ito ng panganib sa kanyang katawan. Ngunit sa huli ay pinili niyang sundin ang kanyang kuryosidad. Itinaas niya ang bote sa kanyang labi. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay tinikman ni Mateo ang dugo ng kobra. Ang lasa nito ay matapang at kakaiba. Hindi ito tulad ng anumang bagay na kanyang natikman noon. Pagkatapos niyang inumin ang laman ng bote ay napapikit siya. Tahimik siyang nakatayo sa ilalim ng buwan habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa kanyang katawan. Sa mga unang sandali ay wala siyang naramdaman. Ngunit maya-maya ay may kakaibang init na nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Ang init ay unti-unting gumalaw sa kanyang mga braso at sa kanyang buong katawan. Napamulagat si Mateo. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat habang nararamdaman niya ang kakaibang pagbabago sa loob ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung ito ba ay lakas o isang babala ng panganib. Ngunit sa sandaling iyon ay malinaw sa kanya na ang kanyang buhay ay nagsimula ng magbago. Sa katahimikan ng gabing iyon ay nagsimula ang epekto ng dugo ng kobra sa katawan ng isang taong hindi pa handa sa kapangyarihan nito. Ang gabi ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob ng katawan ni Mateo ay tila may nagaganap na kakaibang pagbabago. Matapos niyang inumin ang dugo ng kobra, ay nakatayo lamang siya sa ilalim ng liwanag ng buwan habang hinihintay ang mangyayari sa kanyang sarili.
Sa unang sandali ay naramdaman niya ang matinding init na gumalaw mula sa kanyang dibdib, patungo sa kanyang mga braso at sa kanyang mga binti. Ang init ay parang apoy na dahan-dahan na kumakalat sa kanyang mga ugat. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay bumigat at ang kanyang ulo ay bahagyang umikot. Sa loob ng ilang sandali ay akala niya ay mahihimatay siya. Ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip ay naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay naging mas matatag. Ang kanyang paningin ay tila naging mas malinaw sa dilim ng gabi. Napatingin siya sa kanyang mga palad na parang may bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang tibok ng kanyang puso ay malakas, ngunit hindi na siya nakakaramdam ng panghihina. Sa halip ay parang may bagong sigla na pumasok sa kanyang katawan. Napahinga siya ng malalim. Unti-unti ay kumalma ang kanyang paghinga. Ang kakaibang init na kanyang naramdaman ay dahan-dahan ding humupa, ngunit ang lakas sa kanyang katawan ay nanatili. Sa sandaling iyon ay nagsimulang mag-isip si Mateo. Totoo nga kaya ang lihim ni Kaisko? Totoo nga kaya ang nagbibigay ng lakas ang dugo ng kobra? Tumayo siya ng tuwid at tumingin sa paligid. Ang gabi ay tahimik pa rin at walang nakakaalam sa ginawa niya. Sa likod niya ay ang kulungan ng mga kobra na muli ng tahimik. Ang mga ahas ay gumagapang lamang sa loob nito na tila walang pakialam sa nangyari. Naglakad si Mateo palayo sa kubo ni Kaisko habang hawak pa rin ang walang laman na bote. Ang kanyang mga hakbang ay mas magaan kaysa dati. Parang may bagong enerhiya sa kanyang katawan. Habang naglalakad siya sa daan ng baryo ay napansin niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang mga pandama. Mas malinaw niyang naririnig ang huni ng mga kuliglig. Mas matalas niyang naaamoy ang amoy ng damo at lupa. Ang hangin sa gabi ay tila mas sariwa sa kanyang pakiramdam. Napahinto siya sandali sa gitna ng daan. Hindi niya alam kung ito ay epekto lamang ng kanyang imahinasyon o tunay na pagbabago sa kanyang katawan. Ngunit malinaw sa kanya na may nangyari matapos niyang inumin ang dugo ng kobra. Pagdating niya sa kanilang bahay ay tahimik siyang pumasok. Ang kanyang pamilya ay mahimbing nang natutulog. Humiga siya sa kanyang higaan ngunit hindi agad nakatulog. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Kung totoo ngang nagbibigay ng lakas ang dugo ng kobra, ay bakit hindi ito alam ng mga tao sa baryo? Bakit itinago ito ni Kaisko sa loob ng maraming taon? At ano pa kaya ang ibang lihim na alam ng matandang albularyo? Habang siya ay nag-iisip ay unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap. Sa wakas ay dinala siya ng pagod sa mahimbing na tulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Mateo. Ang liwanag ng araw ay pumasok sa maliit na bintana ng kanilang bahay. Umupo siya mula sa kanyang higaan at agad niyang napansin ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay puno siya ng lakas. Ang kanyang mga braso ay tila mas matibay. Ang kanyang katawan ay parang magaan. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Ang hangin ng umaga ay dumampi sa kanyang muka. Habang naglalakad siya sa bakuran, ay napansin niya ang isang malaking kahoy na matagal nang nakahiga sa lupa. Ito ay dating pinutol na puno na hindi niya kayang buhatin noon. Lumapit siya rito. Sa kanyang isip ay may nais siyang subukan. Hinawakan niya ang kahoy gamit ang dalawang kamay. Unti-unti niya itong itinaas. Sa kanyang pagtataka ay nagawa niyang buhatin ito ng mas madali kaysa sa inaasahan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na kaya niyang gawin iyon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kahoy sa lupa. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang halo ng tuwa at pagkamangha. Maaaring ito ang epekto ng dugo ng kobra. Ngunit sa likod ng kanyang kasiyahan ay may isang bagay na hindi niya napansin. Sa malayo ay may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid sa kanya. Ito ay si Kaisko. Ang matandang albularyo ay nakatayo sa ilalim ng isang puno habang nakatingin kay Mateo. Sa kanyang mga mata ay may katahimikan, ngunit may kasamang malalim na pag-unawa. Para bang alam na niya ang nangyari noong nakaraang gabi. At sa sandaling iyon ay nagsimulang gumalaw ang isang lihim na matagal na niyang binabantayan. Ang umaga sa baryo ay unti-unting naging abala. Ang mga tao ay lumabas sa kanilang mga bahay upang simulan ang kanilang mga gawain sa bukid at sa paligid ng ilog. Ang araw ay sumikat sa likod ng bundok at ang liwanag nito ay kumalat sa buong kapaligiran. Si Mateo ay nakatayo pa rin sa bakuran ng kanilang bahay habang iniisip ang nangyari sa kanyang katawan.
Ang lakas na kanyang naramdaman ay hindi pa rin nawawala. Ang kanyang mga kalamnan ay tila mas matibay at ang kanyang katawan ay parang may bagong sigla. Sa kanyang isip ay bumabalik ang gabing nagdaan. Ang dugo ng kobra, ang kakaibang init na kumalat sa kanyang katawan, at ang lakas na kanyang natuklasan kinabukasan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot sa kanyang natuklasan. Habang siya ay nag-iisip ay napansin niya ang isang matandang lalaki na dahan-dahan na naglalakad sa daan ng baryo. Ito ay si Kaisko. Ang matandang albularyo ay papalapit sa kanilang bahay na may dalang supot ng mga halamang gamot. Ang kanyang mukha ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may malalim na iniisip. Naramdaman ni Mateo ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung napansin ba ni Kaisko ang kanyang ginawa noong gabi. Hindi niya alam kung may nakakita sa kanya sa likod ng kubo. Tumigil si Kaisko sa harap ng bakuran at tumingin kay Mateo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon ay tila nawala ang ingay ng baryo sa paligid. Tahimik lamang silang nagkatinginan. Ang mga mata ng matandang albularyo ay kalmado, ngunit may lalim na tila nakakakita sa loob ng isip ng tao. Lumapit si Kaisko ng dahan-dahan. Huminto siya sa harap ni Mateo. Ang hangin ng umaga ay dumaan sa pagitan nila habang nananatili ang katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita si Kaisko. Ang kanyang tinig ay mababa at mabagal. Alam ko ang ginawa mo kagabi. Sa mga salitang iyon ay parang bumigat ang hangin sa paligid. Naramdaman ni Mateo ang kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang kanyang isip ay naghahanap ng sagot, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Patuloy lamang siyang nakatingin sa matandang albularyo. Ang mukha ni Kaisko ay hindi galit. Hindi rin ito nagpapakita ng takot. Sa halip ay may kakaibang katahimikan sa kanyang ekspresyon. Isang katahimikan na parang matagal na niyang inaasahan ang mangyayari. Muling nagsalita si Kaisko. Ang dugo ng kobra ay hindi laruan ng taong walang kaalaman. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit ang bigat ng kanyang mga salita ay malinaw. Sa sandaling iyon ay yumuko si Mateo. Naramdaman niya ang hiya at ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili. Sa kanyang puso ay alam niyang mali ang kanyang ginawa. Ngunit kasabay nito ay alam din niyang hindi na niya mababawi ang nangyari. Tahimik siyang nagsalita. Nais ko lamang malaman ang lihim ng inyong lakas. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit totoo. Pinagmasdan siya ni Kaisko ng matagal. Ang matandang albularyo ay tila nag-iisip ng malalim. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumingin siya sa malayong bundok na nakikita mula sa baryo. Ang hangin ay dahan-dahan na gumagalaw sa mga dahon ng puno. Maraming taon na ang nakalipas nang una kong malaman ang lihim na iyon. Ang kanyang tinig ay mabagal habang siya ay nagsasalita. Hindi ito simpleng pampalakas lamang. May kapalit ang bawat patak ng dugo na iniinom ng tao. Sa mga salitang iyon ay napatingin si Mateo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng matandang albularyo. Ano ang kapalit? Tahimik na tumingin si Kaisko kay Mateo. Sa kanyang mga mata ay may seryosong babala. Ang dugo ng kobra ay may lakas ng kalikasan. Ngunit ang lakas na iyon ay hindi basta tinatanggap ng katawan ng tao. May mga taong hindi ito kayang tanggapin. At may mga taong nagiging bihag ng kapangyarihan nito. Naramdaman ni Mateo ang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. Sa unang pagkakataon mula nang inumin niya ang dugo ng kobra, ay naisip niya na maaring may panganib na naghihintay sa kanya. Tahimik siyang nakinig sa matandang albularyo. Sa kanyang puso ay nagsisimula pa lamang niyang maunawaan na ang lihim na kanyang pinasok ay mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Sa harap niya ay ang tanging taong nakakaalam ng buong katotohanan. Matapos magsalita si Kaisko ay muling bumalik ang katahimikan sa pagitan nila ni Mateo. Ang hangin ng umaga ay dumadaloy sa bakuran at ang liwanag ng araw ay unti-unting umiinit sa paligid. Ngunit sa puso ni Mateo ay nagsimula ang isang malamig na takot. Ang mga salita ng matandang albularyo ay patuloy na umuulit sa kanyang isip. May kapalit ang bawat patak ng dugo. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ramdam niya ang bigat ng babala. Tahimik na tumingin si Kaisko kay Mateo na tila sinusukat ang kanyang kalooban.
Ang kanyang mga mata ay hindi galit ngunit may lalim na parang nakakita na ng maraming taon ng karanasan at lihim ng kalikasan. Ang dugo ng kobra ay may sariling lakas. Ito ay bahagi ng kalikasan na hindi dapat basta inaangkin ng tao. Ang tinig ni Kaisko ay mababang ngunit malinaw. Kapag ang isang tao ay uminom nito nang walang sapat na kaalaman, ay maaaring magbago ang kanyang katawan at ang kanyang isip. Naramdaman ni Mateo ang bahagyang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Nais niyang magsalita, ngunit tila mabigat ang kanyang dila. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang mainit na daloy na parang muling gumagalaw sa loob ng kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Napansin iyon ni Kaisko. Ang matandang albularyo ay lumapit ng kaunti at maingat na pinagmasdan ang mukha ng binata. Ilang patak ang nainom mo? Mahinang sagot ni Mateo. Kaunti lamang. Tahimik na tumango si Kaisko. Ganoon. Kung marami ang iyong nainom, ay maaaring mas mabigat na ang epekto sa iyong katawan. Ang kanyang mga salita ay hindi nagbigay ng ginhawa kay Mateo. Sa halip ay lalo lamang nitong pinabigat ang kanyang pakiramdam. Tumalikod si Kaisko at tumingin sa malawak na bukirin ng baryo. Sa loob ng maraming taon ay iilan lamang ang nakaalam ng lihim na ito. Ang kanyang tinig ay puno ng pagninilay. Hindi ko ito itinago dahil sa kasakiman. Tinago ko ito upang hindi ito abusuhin ng mga taong hindi nauunawaan ang tunay na kapangyarihan ng kalikasan. Tahimik na nakinig si Mateo. Sa kanyang puso ay unti-unting pumapasok ang pagsisisi sa kanyang ginawa. Ngunit sa kabila nito ay naroon pa rin ang pakiramdam ng lakas sa kanyang katawan. Isang lakas na hindi niya naranasan noon. Muling tumingin si Kaisko sa kanya. Ayon na nainom mo na ang dugo ng kobra ay kailangan mong maintindihan ang bagay na ito. Ang lakas na nararamdaman mo ay hindi permanente. Ito ay simula pa lamang ng pagbabago sa iyong katawan. May mga taong nagiging mas malakas. Ngunit may mga taong unti-unting nagiging bihag ng init ng dugo ng ahas. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng pangamba kay Mateo. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tahimik na sumagot si Kaisko. Ang dugo ng kobra ay may laso na kayang baguhin ang daloy ng dugo ng tao. Kapag ang katawan ay hindi sanay dito ay maaring magsimulang magbago ang mga ugali ng tao. Ang init sa katawan ay maaring lumakas. Ang galit ay maaring maging mabilis. Ang isip ay maaring maging magulo. Naramdaman ni Mateo ang malamig na hangin sa kanyang likod kahit mainit ang araw. Sa sandaling iyon ay naalala niya ang kakaibang init na kumalat sa kanyang katawan kagabi. At ang lakas na kanyang naramdaman kaninang umaga. Tahimik na naglakad si Kaisko papalapit sa kanya. Kung nais mong manatiling ligtas ay kailangan mong matuto ng pagpipigil. Hindi mo na dapat ulitin ang ginawa mo kagabi. Ang dugo ng kobra ay hindi dapat iniinom ng basta-basta. Tahimik na tumango si Mateo. Ngunit sa kanyang puso ay may isang bagay na hindi niya masabi. Ang lakas na kanyang naramdaman ay parang isang tukso. Isang tukso na maaaring bumalik sa kanyang isip. Sa malayo ay maririnig ang ingay ng mga tao sa baryo habang sila ay abala sa kanilang gawain. Ang araw ay patuloy na sumisikat sa kalangitan. Ngunit sa pagitan ng matandang albularyo at ng binatang si Mateo ay nagsimula ang isang lihim na ugnayan. Isang ugnayan na nabuo mula sa dugo ng kobra. Habang tumatagal ang araw ay nagsimulang maramdaman ni Mateo na ang init sa kanyang katawan ay hindi pa tuluyang nawawala. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang tibok na tila mas malakas kaysa dati. Isang paalala na ang dugo ng kobra ay dumadaloy na sa kanyang mga ugat. At ang tunay na epekto nito ay maaaring hindi pa niya lubos na nauunawaan. Lumipas ang ilang araw matapos ang pag-uusap ni Mateo at Kaisko. Sa baryo ay nagpatuloy ang tahimik na buhay ng mga tao. Ang mga magsasaka ay patuloy na nagtatrabaho sa bukid at ang mga bata ay naglalaro sa paligid ng mga bahay. Ngunit sa loob ng katawan ni Mateo ay may isang pagbabago na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa bawat araw ay nararamdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito masakit ngunit hindi rin ito normal. Para bang may lakas na patuloy na gumagalaw sa kanyang mga ugat. Sa umaga ay nagigising siya na puno ng enerhiya. Ang kanyang katawan ay tila mas magaan at mas mabilis kumilos. Ang mga gawaing dati ay nakakapagod para sa kanya ay nagiging madali. Napansin din ito ng ilang tao sa baryo.
May mga nagsasabing tila mas naging malakas si Mateo. May mga nagsasabing mas mabilis na siyang kumilos sa bukid at mas matibay ang kanyang katawan. Ngunit hindi nila alam ang dahilan. Tahimik lamang si Mateo sa tuwing may nagtatanong sa kanya. Sa kanyang puso ay alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang lihim na iyon. Isang hapon ay naglalakad siya sa gilid ng kagubatan upang kumuha ng panggatong. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng puno ay dahan-dahan na gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng araw. Habang siya ay naglalakad, ay napansin niya ang isang malaking bato na matagal nang nakahiga sa gilid ng daan. Noon ay hindi niya ito kayang igalaw. Ngunit sa sandaling iyon ay naisip niyang subukan. Lumapit siya sa bato at inilagay ang kanyang mga kamay sa gilid nito. Huminga siya ng malalim. Unti-unti niyang itinulak ang bato. Sa kanyang pagtataka ay gumalaw ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na kaya niyang igalaw ang ganoong kabigat na bato. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang tuwa sa kanyang dibdib. Ang lakas na nararamdaman niya ay tila totoo. Ngunit kasabay ng tuwa ay may isa pang bagay na unti-unting lumalabas sa kanyang loob. Isang kakaibang init na parang may kasamang pagkabalisa. Habang siya ay nakatayo sa tabi ng bato, ay naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang tensyon na gumagalaw sa kanyang katawan. Napaupo siya sa lupa upang kumalma. Habang siya ay nakaupo ay naalala niya ang babala ni Kaisko. Ang dugo ng kobra ay maaaring magdala ng pagbabago sa isip ng tao. Ang galit ay maaaring maging mabilis. Ang init sa katawan ay maaaring lumakas. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Mateo na ang lakas na kanyang natamo ay may kasamang panganib. Hindi lamang ang katawan niya ang nagbabago. Pati ang kanyang damdamin ay tila naapektuhan. Matapos ang ilang sandali ay dahan-dahan siyang tumayo. Ang kakaibang init sa kanyang katawan ay unti-unting humupa. Ngunit ang pangamba sa kanyang isip ay nanatili. Habang siya ay naglalakad pabalik sa baryo ay napansin niya ang kubo ni Kaisko sa gilid ng daan. Ang matandang albularyo ay nakaupo sa harap ng kanyang bahay habang nag-aayos ng mga halamang gamot. Sa sandaling iyon ay napagpasyahan ni Mateo na lumapit sa kanya. Tahimik siyang naglakad papalapit. Nang mapansin siya ni Kaisko ay itinaas ng matandang albularyo ang kanyang tingin. Sa kanyang mga mata ay may katahimikan na parang matagal na niyang inaasahan ang pagdating ng binata. Huminto si Mateo sa harap niya. May kakaibang nangyayari sa aking katawan. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit puno ng pag-aalala. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Kaisko. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumango ang matandang albularyo. Nagsisimula na ang epekto. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may kasamang lalim. Ang dugo ng kobra ay hindi lamang nagbibigay ng lakas. Ito ay gumigising ng apoy sa loob ng katawan ng tao. Napayuko si Mateo habang pinakikinggan ang matandang albularyo. Ano ang dapat kong gawin? Mahinang tanong niya. Tahimik na tumingin si Kaisko sa malayong kagubatan. Kung nais mong makontrol ang lakas na iyon, ay kailangan mong matutunan ang disiplina. Kung hindi, ay maaari kang lamunin ang init na dumadaloy sa iyong dugo. Sa mga salitang iyon ay naramdaman ni Mateo ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang lakas na kanyang natamo ay hindi lamang biyaya. Ito rin ay isang pagsubok. And ang paraan ng kanyang pagharap dito ay magpapasya kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap. Matapos ang pag-uusap nila ni Kaisko, ay tahimik na umuwi si Mateo sa kanilang bahay. Ang mga salita ng matandang albularyo ay patuloy na umiikot sa kanyang isip. Ang lakas na kanyang nararamdaman ay hindi lamang isang regalo kundi isang bagay na kailangan niyang matutunang kontrolin. Kinagabihan ay tahimik ang baryo. Ang buwan ay maliwanag sa kalangitan at ang malamig na hangin ay dumadaloy sa pagitan ng mga puno. Habang ang karamihan sa mga tao ay mahimbing, nang natutulog ay nakaupo si Mateo sa labas ng kanilang bahay. Pinagmamasdan niya ang malawak na bukirin na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kanyang dibdib ay naroon pa rin ang kakaibang init. Isang init na parang may sariling buhay. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Naalala niya ang sinabi ni Kaisko tungkol sa disiplina. Kung nais niyang manatiling ligtas ay kailangan niyang matutunang kontrolin ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Habang nakapikit siya ay narinig niya ang mga tunog ng gabi.
ang huni ng kuliglig, ang mahina na paggalaw ng hangin sa mga dahon, ang malayong agos ng tubig mula sa ilog. Sa mga sandaling iyon ay sinubukan niyang ituon ang kanyang isip sa katahimikan. Unti-unti ay naramdaman niyang humuhupa ang init sa kanyang dibdib. Ang tibok ng kanyang puso ay bumagal. Ang kanyang paghinga ay naging mas maayos. Sa unang pagkakataon mula nang inumin niya ang dugo ng kobra, ay naramdaman niya na kaya niyang pakalmahin ang lakas na gumagalaw sa kanyang loob. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan ay may biglang tunog na sumira sa kanyang pagninilay. Isang malakas na sigaw mula sa kabilang bahagi ng baryo. Napamulat si Mateo. Agad siyang tumayo at tumingin sa direksyon ng sigaw. Sa malayo ay may ilang tao na nagkakagulo malapit sa gilid ng kagubatan. Ang mga ilaw ng lampara ay gumagalaw habang ang mga tao ay tila may hinahabol o tinitingnan sa lupa. Hindi nagdalawang isip si Mateo. Agad siyang naglakad patungo sa lugar na yon. Habang papalapit siya ay naririnig niya ang mga boses ng mga tao. May isang magsasaka na nakagat ng ahas. Ang boses ay puno ng takot. Pagdating ni Mateo ay nakita niya ang isang lalaki na nakahiga sa lupa habang hawak ang kanyang binti. Ang balat sa paligid ng sugat ay nagsisimula ng mamaga. Ang mga tao sa paligid ay nag-aalala at hindi alam ang gagawin. Sa sandaling iyon ay dumating din si Kaisko na may dalang maliit na supot ng mga halamang gamot. Ang matandang albularyo ay agad na lumuhod sa tabi ng lalaki. Tahimik niyang sinuri ang sugat. Ang mga mata niya ay naging seryoso. Kobra. Mahina niyang sinabi. Ang mga tao sa paligid ay lalong nag-alala nang marinig ang salitang iyon. Ang kagat ng kobra ay kilalang mapanganib at maaaring magdulot ng kamatayan kung hindi agad magagamot. Agad na nagsimulang kumilos si Kaisko. Kinuha niya ang ilang halamang gamot mula sa kanyang supot at dinurog ito sa kanyang palad. Inilagay niya ang durog na dahon sa sugat ng lalaki. Habang ginagawa niya ito ay tahimik na pinagmamasdan ni Mateo ang bawat galaw ng matandang albularyo. Sa kanyang isip ay may isang bagay na biglang sumagi. Ang dugo ng kobra na dumadaloy sa kanyang sariling katawan. Sa sandaling iyon ay naramdaman niyang muli ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Mas malakas kaysa dati. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila may reaksyon ang kanyang katawan sa presensya ng laso ng ahas. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang nangyayari. Sa harap niya ay ang isang taong nalalaso ng kagat ng kobra. At sa loob ng kanyang sariling dugo ay dumadaloy ang kapangyarihan ng parehong nilalang. Tahimik na nagpatuloy si Kaisko sa paggagamot sa lalaki. Ang mga tao sa paligid ay nagdarasal na gumaling ang kanilang kasama. Ngunit sa isip ni Mateo ay may isang bagong tanong na nagsisimulang mabuo. Kung ang dugo ng cobra ay nagbigay sa kanya ng lakas, may posible kayang iba pang kapangyarihan na dala nito. Isang kapangyarihan na hindi pa niya nauunawaan. Habang nakatayo siya sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay naramdaman niya ang kakaibang koneksyon sa pagitan niya at ng laso ng ahas. At sa sandaling iyon ay nagsimula siyang mag-isip kung ang kanyang kapalaran ay maaaring mas malapit sa mundo ng mga ahas kaysa sa mundo ng mga ordinaryong tao. Ang gabi sa baryo ay puno ng kaba habang ang lalaking nakagat ng kobra ay nakahiga sa lupa at pinapalibutan ng mga taong nag-aalala sa kanyang kalagayan. Ang ilaw ng mga lampara ay kumikislap sa paligid habang ang hangin ay malamig at tahimik. Si Kaisko ay nakaluhod sa tabi ng lalaki habang patuloy niyang nilalagay ang mga halamang gamot sa sugat. Ang kanyang mga kamay ay maingat at sanay sa ganitong gawain. Sa loob ng maraming taon ay marami na siyang natulungan ng mga taong nakagat ng ahas sa kagubatan. Ang mukha ng lalaking nakahiga sa lupa ay namumutla. Ang kanyang paghinga ay mabagal at mabigat. Ang laso ng kobra ay unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Tahimik na pinagmamasdan ni Mateo ang lahat ng nangyayari. Sa kanyang dibdib ay muling gumagalaw ang kakaibang init na kanyang nararamdaman mula nang inumin niya ang dugo ng kobra. Ang init na iyon ay tila mas lumalakas habang siya ay nakatayo malapit sa lalaking nalalason. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng kanyang katawan. Para bang may kakaibang puwersa na gumagalaw sa kanyang dugo. Habang patuloy na ginagamot ni Kaisko, ang lalaki ay napansin ng matandang albularyo ang kakaibang kilos ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay sandaling tumingin sa binata. Sa kanyang tingin ay may bahagyang pag-unawa.
Para bang alam niya ang nangyayari sa loob ng katawan ni Mateo. Matapos ilagay ang halamang gamot sa sugat, ay tinakpan ni Kaisko ang binti ng lalaki gamit ang tela. Ang mga tao sa paligid ay tahimik na naghihintay. Sa sandaling iyon ay may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa katawan ni Mateo. Ang init sa kanyang dibdib ay biglang kumalat sa kanyang mga braso. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Sa kanyang isip ay parang may isang mahina na bulong na hindi niya maipaliwanag. Napapikit siya sandali habang pinipilit na pakalmahin ang sarili. Pagmulat niya ay nakita niya ang lalaking nakahiga sa lupa. Sa hindi niya maintindihang dahilan ay parang naramdaman niya ang paggalaw ng lason sa katawan nito. Para bang ang kanyang sariling dugo ay nakakaramdam ng presensya ng lason. Napaatras siya ng isang hakbang. Hindi niya alam kung ito ay imahinasyon lamang o tunay na pakiramdam. Lumapit si Kaisko sa kanya. Ang matandang albularyo ay tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Nararamdaman mo na ba? Mahinang tanong niya. Hindi agad nakasagot si Mateo. Ang kanyang dibdib ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Ang dugo ng kobra sa iyong katawan ay may kakaibang ugnayan sa lason nito. Ang tinig ni Kaisko ay mababa ngunit malinaw. Kapag ikaw ay malapit sa isang kagat ng kobra, ay maaaring maramdaman ng iyong dugo ang presensya ng lason. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi niya inaasahan ang sinabi ng matandang albularyo. Sa kanyang isip ay nagsimulang mabuo ang ideya na ang kanyang katawan ay hindi lamang naging mas malakas. Maaaring nagbago rin ang kanyang pakiramdam sa laso ng mga ahas. Tahimik na tumingin si Kaisko sa lalaking nakahiga sa lupa. Kung matutunan mong kontrolin ang dugo sa iyong katawan, ay maaaring maunawaan mo ang kapangyarihan nito. Ngunit kung hindi, ay maaari kang maligaw sa lakas na iyon. Ang hangin ng gabi ay dahan-dahan na gumalaw sa paligid nila. Ang mga tao ay patuloy na nag-aalala para sa lalaking nalalason. At sa gitna ng kaguluhan ay nakatayo si Mateo na may bagong pag-unawa sa nangyayari sa kanyang sarili. Ang dugo ng cobra na kanyang ininom ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng lakas. Ito rin ay nagbukas ng isang kakaibang ugnayan sa pagitan niya at ang laso ng ahas. Sa sandaling iyon ay naunawaan niya na ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang landas na kanyang tinahak ay puno ng hiwaga at panganib. At ang lihim ng dugo ng kobra ay unti-unti pa lamang nagsisimulang magbukas sa kanyang harapan. Sa paglipas ng mga buwan ay unti-unting natutunan ni Mateo ang disiplina na itinuro ni Kaisko. Araw-araw ay pinapakalma niya ang init na dumadaloy sa kanyang dugo. Hindi niya hinayaan na lamunin siya ng lakas na galing sa dugo ng kobra. Sa halip ay ginamit niya ito upang tumulong sa mga tao sa kanilang baryo. Sa paggabay ni Kaisko ay natutunan niyang makilala ang galaw ng lason sa katawan ng mga taong nakagat ng ahas. Sa tuwing may nangangailangan ng tulong, ay nararamdaman niya ang kakaibang panginginig sa kanyang dugo na tila nagsasabi kung gaano kalakas ang lason na dumadaloy sa katawan ng may sakit. Sa tulong ng mga halamang gamot ni Kaisko ay marami silang nailigtas na buhay. Habang tumatagal ay nakita ni Mateo ang tunay na kahulugan ng kapangyarihang kanyang natamo. Hindi ito para sa pagyayabang at hindi rin para sa sariling kapakinabangan. Ito ay isang responsibilidad na kailangang gamitin ng may pag-iingat at kabutihan. Isang gabi habang maliwanag ang buwan ay nakaupo si Kaisko sa harap ng kanyang kubo. Tahimik niyang pinagmamasdan ang baryo na matagal na niyang pinangalagaan. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Mateo na ngayon ay mas matatag at mas mahinahon kaysa sa dati. Sa mga sandaling iyon ay nagsalita ang matandang albularyo. Ang tunay na lakas ng tao ay hindi galing sa dugo ng ahas. Ang tunay na lakas ay galing sa puso na marunong gumamit ng kapangyarihan para sa kabutihan. Tahimik na nakinig si Mateo. Sa kanyang puso ay malinaw na ang landas na kanyang tatahakin. Hindi na siya muling uminom ng dugo ng kobra. Ang isang patak na dumaloy sa kanyang katawan ay naging sapat upang baguhin ang kanyang buhay at ang kanyang pananaw sa kapangyarihan. Sa paglipas ng mga taon ay tumanda si Kaisko at unti-unting ipinasa kay Mateo ang lahat ng kanyang kaalaman sa halamang gamot at sa paggalang sa kalikasan. Ang mga tao sa baryo ay patuloy na lumalapit sa kanilang kubo upang humingi ng tulong. At nang dumating ang araw na pumanaw si Kaisko, ay si Mateo ang naging bagong tagapag-ingat ng kaalaman ng matandang albularyo. Sa ilalim ng parehong mga puno at sa tabi ng parehong kubo,
ay ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa mga tao. Ang lihim ng dugo ng kobra ay nanatiling isang aral sa kanyang buhay. Isang paalala na ang kapangyarihan ay maaaring magdala ng panganib kung gagamitin sa maling paraan, ngunit maaari ring maging biyaya kung gagamitin para sa kabutihan ng kapwa. At sa tahimik na baryo sa paanan ng bundok ay patuloy na nabuhay ang alamat ng matandang albularyo at ang binatang natuto sa lihim ng dugo ng kobra. Isang kwento ng lakas ng kalikasan at ng pusong marunong pumili ng tama.